Mga katanungan tungkol sa Biblia, kumbaga, alam ko pong libro siya, pero what makes the Bible so special? Hello! Kamusta po ang bawat isa? Welcome ulit sa Payong Kapatid. Nagpapasalamat po kami na narito po kayo at patuloy kaming sinusubaybayan at talaga hong tayo po'y magtulungan. And I hope na ipakakalat nyo rin po ito sa ating po mga kasama, mga kaibigan na kailangan din po ng mga maaring karagdagang kaalaman upang magamit nila sa kanilang mga desisyon at magamit nila sa kanilang mga dapat nilang gawin sa buhay. Naulitin ko, ito po ay payo na isa lamang sa mga posibleng factors na i-consider ninyo in your decision making. So masusundan niyo po kami sa Spotify, sa Facebook, sa YouTube, at ganun din. Minsan meron tayo sa mga Instagram, di ba? Actually, mga kuya, mga kapatid, meron na tayo sa Instagram. Oh, yun nga, di ba? So, Nagbukas tayo sa mga lang. Imbitahin na natin, meron na tayo sa Instagram, payongkapatid.ph. Ayun, please follow us naman po. Nakakatuwa ang Panginoon Diyos, no? Pinalalawak niya ang ating pong scope. At hindi lang yun, pwede din kayo magbigay ng inyong mga katanungan sa NGL na i-flash po rin namin sa screen. Kaya, ngayon po, simulan na natin ang ating mga usapin na dapat po nating talakayin ayon po sa mga tanong na pinadala nyo mula sa NGL. Ito na po si Ate Tosca. Actually, mga kuya, yung sa NGL, hindi talaga natin alam kung sino yung nagpapadala eh. Talaga? Oo, pero praise God kasi, alam niyo po na-realize ko mga kuya, people need the Lord talaga. Kumbaga, ang hirap na nga kumita ng pera, may mga ganito pang mga challenges ba? Yes, So mga kuya, dahil special po ang ating mga kapatid at masayang-masaya tayo na nakasama natin ang ating mga kapatid. Pasensya na ho at may mga naiwan ho kasi tayong mga katanungan from the last time. Okay lang ho ba nabalikan ho natin? Ayan, babalik ka rin. Sa totoo lang, ka sa dami ng tanong na yun. Minsan talagang hindi natin masasagot agad lahat. No? Pero babalik at babalikan natin. Yun ang ating gagawin. At our best. Opo, amen. Kung hindi man natin masagot, pag-aaralan natin mabuti para sa susunod na episode, mabibigyan natin ng kaliwanagan. Amen. Yan, ganyan po kayo ka-special. Kaya mga kapatid, ito po yung naiwang tanong. Okay lang po mga kuya? Simulan na po natin. May magagawa ba kami dyan? Ay, di ba? Grabe ako kapatid. So ito po. It's about the Bible. Mga katanungan tungkol sa Biblia. Kumbaga, alam ko pong libro siya, pero what makes the Bible so special? I mean, ano ba ang kaibahan ng Bible sa ibang books na binabasa ko noon? And, kasi mga kuya, napansin ko, akala ko Bible lang, dami palang version. May mga, basahin ko na yung tanong kasi meron nung nagtanong, sabi niya, "Hi, I'm Jam from CCFCD." Nagpakilala ho siya. Nung bagong Christian ako at my desire to read the Bible, nagulat ako, ang daming version. KJV, NLT, NASB, ESV, CSB, etc. Tapos, may preacher, study journal, devotional Bible, etc. pa. Nalito ako. Bakit ganon? Ano po recommendation or advice po ninyo? Ayan mga kuya, kasi minsan mga kuya, merong endureth. Parang dye. Ang alam kong dye, di ba pagkain po yung dye? Hindi, ano ka ba? Dye food pala yun. Hindi. Tay yun eh. Yung dye, yung Sa buhok? pangkulay. Joke lang. Hindi ganun. Hindi. Sa Bisaya, inday ba? Kanta mo yun. Kidding aside, dito tayo sa ating usapin. Alam mo ninyo, totoo yan, no? Baka magulat ho kayo kung kayo po ay first time na magbasa ng scripture at sobrang desire ninyo to know the truth. Minsan, nagulat kayo, ba't ang daming mga versions? But ano ba ang totoong version diyan? Ayan. Yan pong tanong na yan, napakaganda. Kaya sasagutin agad ni Kuya Erwin. Kaya nilusot kayo. Kala ko nakalusot na. Kala ko ikaw sasagot. Walang gusto. Relax na nga ako. Anyway, yung mga verses sa Bible, normally that can be categorized into two broad classifications. Yung isa, tinatawag nila ng literal translation. Kung ano man yung nakalagay sa original, literal nila tinatranslate yun. Yung isa naman, ang tawag doon, dynamic translation.
ibig sabihin, yung thought, yung nung passages, yung idea, yun ang tinatranslate nila. And most of the time, nire-retain nila yung mga original keywords. Anyway, yan for example, yung mga literal translations. Mga example dyan, yung mga NASB, yung King James, yung mga dynamic translation, yan yung NIV, and other such Bibles, no? Tapos, bukod pa dyan, meron din paraphrase version ng Bible. Bakit maraming mga translations? Dahil kanya-kanyang mga preferences yan kung paano nila i-translate. Ang pinaka-motivation niyan, pinaka-purpose niyan, gusto na mga nag-translate na maintindihan natin mabuti kung ano yung Biblia. Yung translation or version we are most comfortable with. Kasi marami nang lumalabas ngayon pati sa Filipino version may Pinoy Bible, which is good. Parang modern Tagalog yan may Taglish. Gusto ko ngayon So yun ang mga dahilan kung bakit maraming mga versions ang Bible. Preference yan. Ang alam ko, there are some churches which prefer the NASB, literal yun. Some, yung New King James. Karamihan, kunyari sa abroad, New King James na ginagamit nila. Pero, para sa akin, if it's loyal and faithful to the original, that can be used. Personally, if I may share yung aking a little bit of testimony, when I went, for example, abroad, dala-dala ko lang, wala akong kaalam-alam dyan sa Bible na yan. Hindi ko binabasa. Pero ang dala-dala ko, it was a paraphrase version. Tapos binasa ko yun. Maliliit pa nga ang print Ang main purpose ko doon was, number one, to know the story, and number two, para makilala ko yung mga characters sa Bible. Nung natapos ko yun, yung paraphrase version, then I switch to mga literal versions. And ang ginagamit ko ngayon, naghanap ako ng Bible na, alam mo yung binibigay na libre, na walang mga footnotes. Kaya yun ang hinahanap ko kasi sinusulatan ko yung Bible. Ako mismo naglalagay ng footnotes. So, sinasabi ko, nabasa ko na to sa ibang books. So, nilalagay ko doon. Pati mga comments ko. Yun, that's how I study. And I think you can develop your own study program or way of reading the Bible. Ang advice ko lang is, you read the Bible on a regular basis, as much as possible daily. You discuss it, and you teach it, and most important of all, you follow it. Alang naman, you read, you obey, and you teach. Bagamat mapapansin niyo, maging ang English language ay nagde-develop. Noon po ay yung mga salita, ibang-iba talaga. Yung mismong English lang nakakita kasi ako ng Wycliffe Bible, English Bible. Sobrang kakaiba yung English niya, no? Parang ang hirap intindihin yung English. Tapos ngayon eventually nagbago rin siya, nagkaroon ng dagdag ng mga salita, nagkaroon ng pagbabago ng mga meaning ng salita. Bibigyan ko ng sample. Halimbawa, pagka ikaw ay maganda, ang tawag diyan, beauty, ang ganda, ibig sabihin beauty. Pagka parang punong-puno ng kagandaan, beautiful. Tama? Di ba? Yun yung word Ngayon merong pagka full of O, ano dapat yan? Tingnan nyo? Hindi of course. Bakit hindi mo magamit? Kasi it is something parang beyond description na parang walang ganyan. Walang ganyan. Kaya tuloy, ang ginagamit na lang na salita ay awesome. With a sum of O. Parang ganun yan Parang it's a combination of words.
So yung mga salitang yon nagbabago-bago. So yung translation din, kasi niyo may mga dates din yan kung kailan din na-date nila yung translation. Kasi nagbago na. For example, pati sa ating Tagalog, in fact, yung word na, halimbawa, sa English, alam niyo bang, yung mountain ay, meron na rin English na bundoks. Oo. Pag galing yan sa salitang Tagalog, inadapt nila yan, nag-grow ang language. Yeah. So, ganun din sa translation. Ngayon, ang check-checkin natin, ang tanong lang dito, are they reliable? Ayun. Kasi nga may mga translations din na they were, parang they are being used based on their biases. Ay. Meron silang specific doctrine na gusto lang, ito lang translation na to. So titingnan nyo rin yung sense of accountability ng mga translators. Kasi minsan wala silang parang pananagutan do sa translation, no? Marami example niyan. Kung magbabanggit man ako, baka magulat kayo, pero isang sa mga sikat na talagang bias yung New World's Translation na parang talagang tina-translate nila yon based on their doctrinal belief. Ay, ganun Oo. Kaya ito ang ganda sa scripture, sa Bible, no? It's so special. Yung pinaka-translation, pwede mong i-check from each other. Pwede mong i-check. Kunyari, kung marunong ka mag-Greek, praise God, di pwede mag-interlinear ka, o kung hindi ka marunong. Kung marunong ka mag-Hebrew, praise God din, nakakatulong din yon. Pero, ganun pa man, kung sakaling hindi ka nang marunong, you can you can evaluate it from different translations. Di ba? Kasi, naman yan, ibig sabihin, paano ka naman magluluko dyan? Kaya kang i-correct, kaya ka check ng maraming tao. Kaya ito ang attitude dapat sa pagbabasa ng Bible. Samahan niyo sa Acts 17:11. Di ba? The Bereans are nobler in character, for they are so eager to examine the scripture. Paano? They examine it daily, even after listening. Kanino? Kay Paul. Si Paul pa yun. Ini-examine nila. Alam nyo, kapag tayo po ay pinagbawalan na basahin yung Bible para i-examine yung tinuturo ng nagtuturo, delikado yun kasi para tayong nalilinlang. Kasi parang wala kang karapatang i-check. Alangan naman sila lang ang marunong magbasa. Kasi ang pagsusulat naman sa Bible, though it is spiritual, it is also but yung talagang something that we can understand. Kasi mayroon namang rules of reading di ba? Kunyari, pag nagbabasa ka ng liham, yun ang tawag doon ay genre ng literature. Kung letter yan, then read it as a letter. Huwag yung patalon-talon na minsan nalilito ka lalo tuloy. Parang minsan, isipin nyo lang to be logical. For example, para hindi ka malito. Magbabasa ka halimbawa ng Ephesians. It's a circular letter primarily written to the Christians in Ephesus. Okay? Ngayon, puputulin mo yung basa mo doon, tatalong ka sa Colossians. Di para ka nagbiyahe na naman yan. Sasakay ka na naman ng barko niyan. O, di ba? Parang, kung ikaw yung nandoon sa panahon na yon, hindi yun practical. Kaya, yung circular na yon, Ephesians, buong letter na yon, yun nandoon makikita mo na yung context ng ibig sabihin, nung gustong sabihin ni Paul. Na i-confirm ng kanyang circular letter naman sa Colossians. I-confirm yun kasi hindi naman pwede magbago yung doktrina ni Paul o kaya nila Peter, nila John. Kasi yung gospel, it's not something we discovered, it is something being passed on. Yes. Tama? So kaya yung Bible, consistent yan kahit iba't iba pang translation. Unless yung translation ay bias sa kanilang doctrinal stand. Yun ang babantayan natin. Kaya huwag kang malilito. Basta, una, ang hindi ka dapat malito, na si Jesus na resurrect. Yan, importante yun. Yes. Kasi that confirms kung ano sinasabi ng Old Testament scripture na prophecy. And that also confirms yung mga presentation at mga dinideclare na truth ng New Testament. Ayun. Okay? Kaya, ayun ang ganda ng Bible. Now, siguro, hindi man kabahagi ng tanong, Kuya Erwin, maganda discuss din natin, what makes Bible so special? Okay. Diba? Oo. Kasi yun, importante yun At saka ang dami po mga self-help books, mga kung ano-ano. Pero, bakit ba sa dinami-dami ng panahon, years, hanggang ngayon, buhay pa rin tong Bible. Talagang hindi matibag-tibag talaga, mga kuya. Hindi talaga matibag yan. Meron din sa Bible. Ano nga ba? Kaya mga po tinatanong. Di ba mga kapatid? Tanungin natin. Hindi, we base it on scripture. Sabi kasi sa 2 Timothy 3:16-17,
scripture is God-breathed. Oo, All yun. scripture. Yung hininga ng Diyos, yan. Sa pagbabasa ko ng Biblia, 3 lang ay yung mga objects na hiningahan ng Diyos. Number 1, si Adam. Nung create niya si Adam, pinorm niya, he breathed into his nostrils the breath of life, and Adam became a living soul. Wow. Nabuhay siya. Pangalawa, si Jesus Christ breathed on the apostles. Sabi niya, go. As the Father sent me, so I send you. So nagkaroon sila ng power. Pangatlo yung Bible, which means the Bible is the only living word that does not die. Kaya yung Bible is really, it has the power of God. Nung tinempt si Jesus Christ, anong ginawa niya? Sinagot niya, sa Bible lang eh. Yun lang ginamit niya. Because the Bible, yun. Ayoko naman mag-create ng parang, ano tawag doon? Yung mga pang cult-like attitude sa Bible. Pero, you can use the Bible as your weapon in resisting Satan. In your personal growth, you try to read it and to memorize it and share it also. Yung ganda nung sabi nyo, kasi yung what make it so special, isa yun, no? It's a breath, no? God's breath. Wow. Now, pag inisip mo yung God's breath, it gave life to human being. Kaya ang Bible, kaya nga sabi nila, parang a man shall not live by bread alone, but with every word that proceeds out of the mouth of God. So it's life, di ba? It's life. It's life. Ito po yun? Itong nakasulat po yung dito? word, ayon sa Matthew chapter 4, verse 4, nung tinetempt ni Satan si Jesus. Now, itong amazing pa. Sabi ni Peter din, sabi niya, the word of the Lord endures forever. Amen. Di ba? Kaya sabi mo na, wow, nag-survive ng maraming persecution, di ba? Tapos ang ganda, sabi niya, itong Bible na to, something very unique because the prophecy came not in all time by the will of man. Sabi ni Peter, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Ghost. Wow. Kaya alam niyo ba ang Bible is a picture of Christ. Bakit? It is fully man, fully God. In what sense? Si God, ang salita niya to but He used man, fully, as in fully man. Siya yung ginamit na magsalita. Sabi nila, bakit sulat lang ng tao yan? Obviously. Sabi na sulat lang ng tao. Anong gusto mong gamitin ng Diyos? Aso. Kaya kabayo. Eh di ba basta, ganyan. Ang hirap. Kaya He used human beings to write using their personalities, using their context, at yun ang amazing part. That's what makes the Bible so special. Why? Because of its unity. Imagine, it was written, 1,500 years ang layo. From different walks of life. Di ba? And yet, they're very unified. Mayroong coherence. Consistent po. Consistent yung message. Yes. Hindi kopyahan yun. Talagang stand alone. Di ba? Wow. Tayo nga, pag panahon na natin, pare-pareho na natin panahon. Pag-usapan lang natin ng pag-ibig, iba-iba na idea natin. Pero to them, iisa lang yung message. Alam mo, there's someone orchestrating everything. Sa mga kuya pala isipan, bakit ang daming willing na mamatay para sa nakasulat dito sa Bible? Parang, di ba, maraming mga martyrs, yung mga pinakain sa leon at kung ano-ano pa, sinunog, para lang sa Jesus na tinutukoy ng Bible. So, what's really... gusto ko lang balikan yung tama yung sinasabi mo, pero gusto ko sabihin, ang ganda nung sinabi minsan ni Chuck Missler. The Old Testament is New Testament concealed. And the New Testament is the Old Testament revealed. Ang ganda ho. Parang kita mo yung unity nila, no? Yung unity nila. So, yun, napakaganda nun. Kaya nga sabi ko sa inyo, isipin yung mga ginamit ng Lord na writers. Si Joshua, for example, military general. Di ba? Si Daniel, prime minister. Wow. Isipin mo yan. Si Peter, fisherman. Ay, iba-iba. Iba-iba. Si Nehemiah, cupbearer, and eventually became a governor. Di ba? So, tingnan mo si Moses, isa siyang sa wilderness, yung lugar, kung saan sinulan. Si Paul, sa kulungan. Si John, sa Patmos. Iba-ibang lugar, but they're declaring one message.
May nagre-reveal po ba sa kanila nung message? That's what I'm saying. Kaya tama si Peter. Sabi niya, they spoke, but they were driven by the Holy Spirit. Ay, yung Holy Spirit po. May naka-encounter nila ang Diyos. Ibig sabihin, they were very intimate with God. So, ibig sabihin, isa lang po ang source. Yes. Kaya consistent kahit saan pang lupalop galing ang mga tao. Oo. Kaya nga, kung titingnan mo, sabi rin ni Jesus, all the writings of Moses and the prophets wrote about me. Kaya, He is the Word. Was in the beginning was the Word, and the Word was with God. Kaya, pag nakita mo yung Bible, isa lang parang nakikita mo yung fullness ni Jesus na ni-express, na siya yung promise talagang tagapagligtas ng tao. Pero mga kuya, may tanong po ko. Talaga? Last 10 minutes. Totoo ba yan? Last 10 minutes na? Hindi pa natin nasasagot yung survival eh. Anyway, sige, di ba? Di ba kung bakit ang tagal? Yung preservation. Pero yun nga po, siguro i-connect ko na po. Pero bakit ganun mga kuya? So, I accept naman yung mga sinasabi, di ba mga kapatid? Pero bakit po, tila may mga pagkakataon na kahit minsan mga leaders ay nagtatalo-talo kung ano ang tamang version, ano ba yan? Kasi kuya, may nagtanong din dito eh. Kasi last 10 minutes na lang, parang sabi dito na, ano daw po ba, sabi niya, ano po ba ang history ng Bible? Magkapare-pareho lang ba ang mga Biblia na ginagamit kahit iba-iba ang relihiyon ng mga tao? Bakit may iba't ibang mga version ng Biblia? So parang pare-pareho lang. Yun na nga yung diniscuss natin kanina, yung versions, di ba? Yes. Yung iba-iba, kung bakit may developmental din na words. Kaya minsan, kunyari, ganito, no? Tingnan nyo ha, yung pagkaka-translate. Halimbawa, planting rice is never fun. Tama? Tinuntinanslate talaga yan. Magtanim ay di biro. Magkaiba na yun. Kasi kung kunyari ako nagbasa lang sa Tagalog, magtanim ay di biro without understanding where it came from. Magtanim ay di biro. Di naman totoo yun. Sarap-sarap ka natin magtanim ng orchids. Orchids? Sarap kaya. Tanim din yun eh. Di ba pala yun? Hindi naman maghapon na kayo yun. Oo nga. You know what I'm saying? So, sa pagbabasa ng Bible, napaka-importante yung context. Diba? Why do you call me good? Only God is good. So kung sa context yan ng panahon ni Mao Zedong at mga komunista, then Jesus Christ is a communist. Kasi good siya eh. Or God is a communist. Pag inisip mo, iba naman yung context nun eh. Nagsasabing good. Hindi naman yung pareho ng good na based on our standards. So, titingnan natin yung context na yun. Crucial yon yung mga bagay ng context. Now, balik tayo dito sa issue ng bakit nag-aaway-away? Nag-aaway-away. Isa lang naman yung Bible. Sa totoo lang, ito, hindi problema ng Bible. Problema ng mga nagbabasa ng Bible at saka nag-uusap. Kasi tayo, ang ating problema, ayaw naman natin magpatalo eh. Kahit nasabihin natin, math na lang pinag-uusapan natin. Nagtatalo pa, naalala ko yung teacher na tinanggal sa Kasi daw, 2 plus 2 equals 22. Hindi po ba lapu-lapu? Di ba? 2 plus equals 22. Anong eskwela? Tapos 2 times 4 equals... Basta ganun yung nangyari. Tapos sabi ganun, mali yan, sabi. Sabi ng teacher, it must be 4. That's what my preference. Parang pinipilit niya na yun ang preference niya. So, nireklamo siya ng parents. Preference ng anak ko, 22 yun. So, hanggang sa tinatanggal na sa eskwelahan yung teacher. Ngayon sabi nung teacher, sabi nung tatanggalin ka na namin, pero bibigyan ka namin ng separation pay na based on sa mga year of service mo. I-add namin yon as since halimbawa meron siyang $2,000 na parang per year. Tapos ang kanyang year of service ay halimbawa na lang ito 10. So sabi niya, 2 plus 2 plus 2 plus 2, nilagay niya kung ilan lahat yun. Basically, 2 times 10 lang yun, di ba? So 20,000. Sabi yung teacher, ay hindi ako papayag. Prepared ko po 2 plus 2 is 22, di ba? 2 plus 2, 22,000 plus 22,000 plus 22,000, pandoble-doble. So sabi niya, yun ang gusto ko. Ay, hindi pa pwede. Hindi, yun ang prepared ko eh. Kasi katulad ng, kaya niyo ako tinatanggal dahil based on the preference. Yun ang prepared ko. Hindi ako papayag. You know what I'm trying to say? Most people, hindi sila nagtatalo dahil sa Bible. Nagtatalo sila dahil sa nature ng sinfulness natin. Na ayaw nating magpatalo. Hindi tayo nakikinig sa isa't isa. Sobrang believe tayo sa sarili nating interpretation that we're not willing
to really understand where the people who are explaining coming from. Ayun. Kaya minsan, gagamitin pa yung Bible, puputol lang ng salita, tapos gagamitin. Kasi you can prove anything kapag ganun gagawin natin, paputol-putol, at hindi mo babasahin, considering the context, why it was said or why it was written. Paano niya? So, yun. Now, last na lang, dahil alam ko, so, pasensya na kayo, kukunti yung oras. Pero, isipin niyo yung uniqueness ng Bible. Unity, yung nga sabi mo, yung survival, grabe. Pinersecute na lahat ng malang beses. Isa pang example, naalala ko si Voltaire, promised that he will prove that the scripture and Christianity are myth. No? Talagang hindi yan totoo. Nagwagi hubay si Voltaire. Ito, nakakatawa. This is the irony of all things. After 100 years, yung printed Bible was first printed in his house. Ginawang printing In his press. Ginawa house. yung printing. Si Voltaire. Di ba nakakatuwa, no? Parang wow. Kaya, Yes. alam mo, pinersecute na, sinunog na yan lahat. Hindi yan nag-survive yung scripture. Kasi alam mong merong Diyos na may hawak dyan. Amen. And some of them will say, nakorrupt na yan. But, sa totoo lang, ang daming mga manuscripts, earlier manuscripts, by the thousands, na pwede mo i-compare kung totoo o hindi. Maraming mga Tas manuscripts. pare-pareho, consistent. Yung Bible lang pinakamaraming manuscripts. More manuscripts for example, yung mga ancient writings, yung about Julius Caesar, ganon. Kukunti lang yun eh. Pero ang Bible, based doon sa isang libro na nabasa ko, it is backed up by more than 25,000 partial or full text sa Bible. Minsan naniniwala tayo sa history ni Pliny. yung Ilang taon history niya. yung difference doon. Yung last copy, yung the copy, at kukunti lang, isa lang nga ang kopya. Yung nga kami nung college kami, inaaral pa namin si Homer, di ba? Yung si Homer. Odyssey, di ba? Iliad and Odyssey. Yes. Kukunti lang yung kopya ng original manuscripts original yung mga earlier manuscript na nakuha, kukunti lang, pero pinaniniwalaan natin. So, hindi yung Bible by the thousands. So, tsaka malapit lang agwat, like 80 years lang. O 20 years lang ang difference of the last apostles alive. Di ba? So, ano yung mas reliable? Ayun nga kuya, kasi mga kuya, pwede po bang i-guide nyo kami? Kunwari, ako parang nagsisimula pa lang ako magbasa. Baka pwede niyo po kami matulungan, ang ating mga kapatid, na kung gusto ko po simula magbasa ng Bible, baka may mare-recommend po kayo na version na pwede naming basahin. Yun. Okay po ba yun? Yun, okay yun. Kwento na si Kuya Erwin kanina. Nagsimula siya sa di ba? Sa paraphrase. Paraphrase. Kasi Sa mga kuya, ang daming preferences ba? Pero mga kuya, mahirap ako mag-rely sa preference ng iba. Kailangan nyo talagang legit talaga. Tama naman. Sa paraphrase, Kuya, please. Pastor, naalala niyo, New Living Translation. Living ang binasa ko. Pero, gusto ko lang malaman. I read it as a novel, ordinary book. Pero gusto ko lang malaman yung character tsaka yung istorya. After that, tsaka ako nag-switch sa literal translations. Ang mga literal translation na ma-recommend ko, one is, of course, NASB. NASB. Yung American Standard Version. Yung maganda rin ng ESV. ESV? English Standard Version. Okay. Taking notes. Oo. Sa mga mga contemporary na English na medyo paraphrased na, medyo dynamic translation. Yung New Century Version. New Century. Oo, yan. NLT. NLT paraphrase yun. NLT. Gusto ko po yun. Paraphrase yun, yung New Living Translation Parang paraphrase. madali po siya intindihin, Kasi no? paraphrase yun. Kasi sinulat yun ng original author para maintindihan ng kanyang apo. Kaya pala naintindihan ko siya para sa mga mukhang apo, ganun talaga. Oo. Pero again, if you want to, when it comes to doctrinal, mas maganda siyempre yung literal, di ba? Which is NAS. Ito po yung mga NASB, sinabi. KGB, mga KGB, ganyan. New King James. King James. Now, if you want also to consider King James, okay din naman. Mahirap na intindihin talaga yung King James, pero Ayun okay ba? din. Maganda rin. Old May English. contribution. Kasi kung New King James Version, isipin mo, anong King James Version ang gagamitin mo? Yung 1611 o yung pinaka-popular nga nun, which is Ano mo 18 ma-recommend? New King James, yung... Yun na po mismo. New King James. Okay. Recommendation ko lang yun. Marami ni Kuya Erwin. Ayan. Pero again,
basta iwasan nyo lang yung mga Bible na biased lang sa pananampalataya ng isang grupo. Oh, Yun lang maiwasan ninyo kasi meron ng mga ganyan. Meron dyan. parang customized. Minsan, tsaka iwasan nyo rin na just to prove your point, yung version ang gagamitin mo. Oh. Kasi i-compare mo naman sa iba't ibang version. Kasi there are some na it supports, sa isang version, it supports. Pero pag dinasa mo sa ibang version, ang layo sa Yes, context. yes, Yun yes. ang mga babantayan lang natin. Thank Pero you huwag kayo malito. Sa mga turo, i-check nyo sa scripture. Huwag kayo malito sa mga discipleship journals, mga ganyan. Huwag kayo malito kasi those are not inspired word of God. They are commentaries ng mga tao lang, tulad ng komentaryo namin ngayon, na basta i-check nyo with the scripture kung consistent siya o hindi. Oo. Pinakamaganda niya, if you are studying the Bible, yung personal, you use different versions. Version. Para ma-compare mo. Ngayon, kung you cannot afford yung talagang hardbound copies, sa computer available naman yan. Opo, sa internet. Actually, mga kuya, napansin ko ibang Bibles, yung mga big ones, meron silang footnotes. Is it okay to look into Kasi those? rin yun. Kasi, Kuya Erwin, ganun. Kasi mapapansin mo, wala minsan sa Kunyari, bakit nawala ito sa NIV? Oo. Nasa footnote minsan Ah, Just to inform you kung bakit lang ilales doon sa pinaka-main. Then nandun sa footnote. For example, yung John 8, sa mga ibang Bible, wala doon. Nasa footnote lang. Because ang contention nila doon, yung John 8 about the adulterous woman, wala sa original manuscript yun. Sa mga iba. Okay. O siguro, wala na tayong oras. Kaya nga. Balikan Ayan. natin to kasi si Doska overtime. Pero mga kuya, thank you po. Kasi syempre, I want to know God more and mag-grow ko sa faith ko. And very crucial po na tamang version po ang aking babasahin. Di ba? Mahirap naman. Siguro, one time, mag-aaralin natin, pati history, pati ganyan, on the Bible. Kasi talagang the time is too limited for us to discuss everything. No? Ayan. So mga kuya, bago ko po hinga ng encouragement, pwede po natin bigyan ng sneak peek ang ating mga kapatid kung ano po yung next episode natin. Kasi para ngayon pa lang, pwede na kayo mag-comment pag may mga tanong kayo patungkol po sa next topic natin next week. Okay lang po ba? Paborito ni Kuya Erwin to. So, ito mga kapatid, tanongin natin ng mga kuya, ano ang gusto nila pag-usapan next week? Hindi, sasagutin natin isang tanong dyan. Lalo may tanong dito, pag-usapan natin next week. Yung tanong na, paano yung pong intimacy between couples who are in a long distance setup. Kasi ang dami nating mga OFWs na kamag-anak, mga nagtatrabaho abroad, yung asawa nandito. Paano nila ma-enjoy yung kanilang intimacy? Yun, pag-usapan natin yun. Hindi ko favorite topic yan. Hindi wala na. Single na kayo So, Hindi ko na-experience yun Balita lang po, single na si Kuya Erwin. Announcement, okay. Hindi niya kinatutuwa. Kanya lang, matagal naman na. Ilang taon na kayong single? Ako, love life na to. Magti 3 years na. 3 Kaya years. pala, ang saya-saya niyo. So, ready to mingle na ho? Ready to mingle? Ayun yung, I'm Erwin, I'm single and ready to mingle. So sa mga OFW po natin, mga kababayan lalo na, yung next episode natin para sa inyo, kaya antabayanan ho natin. So mga kuya... Tsaka yung mga related topics din on relationships. Oh, yes. Kasi syempre, hindi lang naman lahat ganun ang setup May mga iba rin na within the how can we really talk about these issues? Kasi ito importante. Relationships are always important. Yan ang sinasabi ko pinaka-importante. Alright. So mga kuya, hingan ko na po kayo ng words of encouragement. So, paano po natin ma-encourage ang ating mga kapatid na hindi pa nagbabasa ng Bible? How do we encourage them na talagang makakabuti sa atin na magbasa ng Bible? At totoo ba talagang reliable ang Bible? Mga kuya, how can we encourage our mga kapatid? Just read your Bible. Yun ang kwan. Make a commitment. Just make a commitment. Ngayon, maintindihan ko kung dumating yung panahon na kailangan basahin yun kasi may commitment ko on a daily basis. Pero pagbukas ng Biblia, biglang inaantok kayo. Pwede yun I think that's part of the attacks of the enemy. Yes. Ngayon, you just persist. Meron din parts sa Bible you may have difficulty in understanding. Kunyari, puro pangalan ang nakikita mo, nababasa mo. This one was the son of one, this is the son of one. Ako, my commitment is I want to read the whole Bible. Binabasa ko rin yun. Kahit hindi ko naintindihan. Do not worry about the things you do not understand. Why? Because I don't think God will call you to account if you do not understand.
be more careful, be more considerate in the things you understand. Kasi God will call you to account. For example, sabi sa Bible, love your enemies. Naintindihan mo ba yun o hindi? Naintindihan. Ginagawa mo ba? Hindi. Yan ang kwan. Yan ang issue diyan. Love your enemies. Husbands love your wives. Wives submit to your husbands. All those things na madaling intindihin, pero kadalasan mahirap gawin. So, focus on those things first. Yung. Praise God. Alam niyo po, sa talinhaga po na binigay ng Panginoon Kristo, na meron po naghahasik ng mga binhi. Iba po ay napunta sa daanan ng tao kung saan ang ibon kinukuha ito. At iba naman napunta sa batuhan at natuwan-tuwa silang natanggap yung salita pero walang matibay na pinag-uugatan. Kaya pag nagdabating na yung pagsubok, bumibigay na. Iba naman napunta sa mga matalahib at mga matitinik na lupain kung saan ay dahil po sa mga tinik na yon hindi ho nagbunga. Pero dun sa fertile na bungkal at talagang matabang lupa, ito po ay nagbunga ng 3 beses, 6 beses, 30 beses, 60 beses, at 100 beses. No? Sabi niya, 30 folds, 60 folds, 100 folds. Ang totoo niyan, ang salita ng Diyos ay para sa ating lahat. Hindi ho yan para sa mga espesyal na tao lamang. It is for everybody. Kaya sabi ni David, how blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. He meditates on it day and night. He is like a tree firmly planted by the streams of waters, which yields its fruit in its season. Sabi niya, and its leaf does not wither, and whatever he does, he prospers. Isipin nyo, hindi ho totoo na ito po ay, huwag mong bawasahan yan, nakakabaliw yan. Hindi totoo yun. Ito po ay nakakatulong sa atin. Yes, hindi ka maging baliw sa pagmamahal mo kay Jesus at mabuhay para kay Jesus. Pero pwede ka rin naman mabaliw talaga kung talagang tinatry mong intindihin na akala mo matalino ka na enough to understand. Kaya ito ang aking advice para sa ating lahat. At yung sinabi ni Kuya Erwin, basahin ho natin. Hingin natin ang Diyos ng tulong. Lord, help me to understand this. Let's be sincere in our desire to know God. At ang Diyos, sabi ng Lord, if you sincerely seek Him, you shall find Him. Kaya Lord, tulungan mo kung makilala kita sa pagbabasa ko ng Scripture. Hindi yung para babasahin para makipagtalo ako sa ibang tao, but I want to know you more. And kasi naman ang hangad ng Diyos na makilala natin siya. At ito po ang isang napakagandang bagay. As you grow in the Scripture, ito magiging epekto sa atin. We will love Him more. Kaya nga nung sinamaray si Jesus, yung Bible, love the Lord with all of your heart, soul, and mind, and love your neighbor as you love yourself. Kaya alam mong tama yung basa mo kasi lalo ka napapamahal kay God at lalo ka napapamahal sa iyong kapwa. At ito rin po ang karagdagang lalo kang napapamahal kay Jesus. At lalo maintindihan yung power ng Holy Spirit at work in us. Kasi nga, yung being, dwelt with the Word, diba? Let the Word of Christ dwell in your hearts at saka yung by being filled in the Spirit ay pareho-pareho po sa pagkakasabi ho ni Paul sa Colossians at sa Ephesians. Kaya ulitin ko ho, isa sa mga palatandaan na mayroon tayong relasyon kay Jesus, mahal natin ang kanyang salita. Hahangarin natin itong laging manamnam. Kaya kung hindi, either may sakit ka o hindi mo talaga kilala si Jesus o wala kang relasyon kay Jesus, ang pinatataba mo yung ibon na kumakain ng salita. Praise God. Thank you mga kuya. Grabe, alam po talaga, hindi ko kaya mabuhay na wala yung, kasi pag sa morning Bible. So mga kuya, salamat po na na-explain po sa ating mga kapatid kung gaano ka-powerful and special ang word ni God. So mga kuya, tagline Kaya alam naman po ninyo, dami natin pinagdadaan ng suliranin. Isipin nyo kung wala ang salita ng Diyos. Kaya naman, umulan man, umaraw, bumagyo. Kung kailangan nyo ng payong, nandito po ang Payong Kapatid. Alam niyo po, masaya po kami na nakakasama namin kayo every Tuesdays and every Saturdays. And syempre mga kapatid,
ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? Meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid Official Page. At syempre, meron din po tayo sa YouTube at Payong Kapatid PH. At mga kapatid, sa mga mahilig mag-Spotify, meron po tayong Payong Kapatid Podcast. Naka-follow na po ba kayo? Please follow. And mga kapatid, bagong-bago, meron po tayong bagong social media page, which is NGL. Ano po yung NGL? Ito po ay pwede po kayong magtanong at anonymous. Hindi po namin malalaman kung sino po ang nagtatanong, pero mga kapatid, ito po ay bagong-bago para ma-welcome po natin, marinig po natin ang inyong mga questions kung medyo mahihain tayo. No problem! Sa mga kapatid, nais po namin kayo makasama at syempre ating mga kuya, masayang sinasagot ang inyong mga questions at syempre magbigay ng payo sa inyong mga kapatid. God bless po and see you soon!